Aniyang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Pag-obserba sa Holy Month of Ramadan, nagsugod na. Tricycle mi bangga sa tanker truck, babayi, samdan. Duha ka lalaki arestado, human nangawat og tahop. Trabahante sa peryahan nagdula sa iyang kinatawo at ubangan sa kababainhan gireklamo. Lalaki gireklamong nanghasi, gironda, shabu ug armas na embargo. Soksar Jen, mayong hapon. Adlong Martes, Marso 12, tuig 2024. Live, gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod kaninyong mga balita dili lamang sa Soksar Jen. Ingon man sa managlaing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Labing bala ang bulan sa Islamic calendar nagsugod na. Mga kaigsoonang Muslim nagsugod na sa puasa o pinasahi nga pag-ampo. Ibrigada mo, Verdiazon. Makita na karon sa pipila ka panimalay sa mga kaigsuunan nga nagaobserba sa balaang bulan sa Ramadan ang ilang dekorasyon isip pagpasibaw sa ilang kalipay nga nakaabot ang ilang kinabuhi sa laing bulan sa Ramadan. O sa nini, ang panimalay ni Hasanur Haji Sirad sa Jensenville, Phase 1, Barangay Bula, General Santos City. Samtang nangandam usab ang mga in charge sa mga moske. Linagay namin yan para sa pag-welcome namin sa Ramadan. Para kahit simple lang, mayroon man tayong pang-decorate. Samtang sa mga empleyado sa gobyerno nga mga Muslim subay sa Civil Service Resolution 81-1277 sa panahon sa Ramadan mahimong modified ang oras sa trabaho gikan alas 7:30 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa Civil Service Resolution 1277 ang kuan ng sulod sa kuan sa mga Muslim employee from 7:30 to 3:30 without non-break. Gipasabot usab sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF Provincial Officer nga si Musmar Mamad kun ngano nga Marso 12 nagsugod ang pag-obserba sa Ramadan ug unsa ang kalahian ini sa ubang bulan sa Islamic calendar. Adlaw sa sugod sa Ramadan. Kay katong moon sighting namo katong Domingo wala nakitaan diri sa Pilipinas. So, although nakita dito sa ubang nasod, wala man taga nagasunod dito kay naman may kuandre NCMF at saka yung Darul Ifta. Doon tayo sumusunod sa kung ano yung desisyon nito sa atin sa lugar natin sa Pilipinas, dito tayo sumusunod. Kay yung sa ibang nasod, lahi naman to sila. Lahi ilang time zone, lahi po ng time silang prayer. So, dili ta magkasunod dito sa ilaha. Nagpabuto sabog patimbaya si Mamad sa katawhan, samtang ilang ginaampo ang maayong panglawas o ang kapsay o kalinaw. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verdiazon para sa Brigada News Jensen. Brigada News. Sa maron ang usa ka babayi human mabangga ang gisakyan ni ining tricycle sa tanker truck sa National Highway South Cotabato, Maca Road, U Village, Barangay Apopong, Jensen, Marso 11 sa gabi.
Tricycle driver nagsulti nga wala matud pa niya nakita ang niliko nga dakong sakyanan. Ibrigada mo Enami Mugpon. Nakamugna og trapiko ang tanker truck nga mibabag sa National Highway, South Cotabato to Maca Road, U Village, Barangay Apupong, Jensan, alas 7:50 sa gabi, Marso 11. Kinihuman nga mibangga ang usa ka tricycle sa passenger side nga bahin sa maong truck. Sa maong insidente, usa ka babayi ang nasamdan human mahulugan og mga bildos sa tricycle ang iyahang ulo. Matud pa sa tricycle driver, Hinay rong tangdagan gina niya. Wala ako bantay ba nga kuan pag una nang tanaw. Dili pa unsa ni dili wala pa niliko ang sakyanan. asa tawag ko? Uli na. Ay gisundo na ko kung sila akong asawa ug anak ba. O nasab nga nakaresponde ang mga tanod sa Barangay Apupong ug ilahang gisiguro nga hapsay ang dagan sa trapiko sa highway. So may tawag nga na ay bangga diri sa atbang sa Kisisi, so ato insigida nagresponde ang tanod. So ang naabtan namo pag-abot namo diri mao lang tong naabtan namo diri nga nakakusog traffic tungod kay ang container van nagbabag yun sa tunga kay nagsangko man sa tricycle. So mao na lang to among naabtan diri, so ang among gimanage ang traffic na lang yun. Base sa investigasyon sa TEU Jensan, paliko na ang tanker truck nga may kargang mantika sa warehouse sa nahisgutang lugar. Dihang kalit mi bangga sa iyang kilid ang tricycle. Nagdumili sab nga mo atubang sa kamera ang driver sa tanker truck o gibutsyag matud pa sa ilahang kumpanya nga iareglo ang panghitabo tungod pigado ang kahimtang sa tricycle driver. Nasayran, illegal attachment ang bayulasyon sa tricycle. Ana usab sa maayong kahimtang ang babae nga nasamdan sa insidente. Pahimangno sa kapulisan sa mga driver nga mag-amping sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News. Tanggong sa selda sa Makar Police Station ang duha ka lalaki human masikop sa kapulisan sa pagpangawat og duha ka sako nga tahop sa manok. Sa record sa Makar Police Station, ang mga dinakpan mao silang Marvin Biron alias Pungkol, laborer 27 years old, residente sa Purok San Roque, Barangay Labangal, ug Alhamin Alon, 23 years old, tricycle driver, residente sa Purok Vicente sa nahisgutang barangay. Sumala sa kapulisan, nadakpan nila ang mga sospek sa Barangay Apopong alas 2 sa hapon, Marso 11. Human nga nangayo og tabang ang mga biktima. Mikabat matud pa sa tag 50 kasako ang mga tahop nga gikawat sa biktima ug gisakay sa usa ka tricycle dayon aksyon unta nga musibat. Nagdumili na mo atubang sa kamera ang mga dinakpan. Samtang gipasaka na sila og kaso nga pagpangawat. Trabahante nga gialegar nga nanggunit sa iyang kinatawo atubangan sa usa ka babayi gireklamo sa barangay. Ubay-ubay nga reklamo na dawat na matud pa sa barangay kalabot ni ini. Ibrigada mo MJ Fernandez. Gireklamo o gidala sa barangay ang usa ka 35 anyos nga trabahante sa peryahan human sa aligasyong nasakpan matud pang nagdula-dula sa iyang kinatawo sa pampublikong lugar at tubangan sa mga kababaihan. Gila lamang ang gireklamo nga si alias Roger. Sumala pa ni Peace and Order Chairman Kagawad Rambo Layson, igo na lamang matud pa silang nakadawat og reklamo nga gipost sa social media. Asa gipost ang hulagway sa maong tawo nga naghimo matud pa sa ingon o gilayong gipapangita niini ang maong individual aron ipaatubang sa barangay. Nakamag ko nakita sa post sa Barangay Conel nga naalagi reklamo bahin atong usak ka tao nga nagmikos-mikos lagi daw sa iyahang kuan, iyang kinatao. Mao to ako ada yung gihangyo ang ato ang bipats nga ilahang kuhaon tong tao kay para maistorya, or nag-comment ko dito sa post nga o kinsa tong mga reklamo sa katong tao nga nagmikos-mikos sa iyahang kinatao nga anhi dinhi sa barangay kay para maka-file og reklamo or kaso.
Dayon usab nga giaksyonan sa mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BPAT aron panubagon ang lalaki sa maong reklamo. So pagkakita na ko sa itsura, nakita at silipan mo po na ko nga taga dira gyud amo to akong giadto. Ang katunggay na dire ang anak daw o ang silingan. Sige daw panilap daw diha makakita babae. Nami mga gwapa siguro, mo nang panilap siguro, murag hallo ba. Tumala pa nga ubay-ubay na nga mga reklamo ang nadawat sa barangay apan nagdumili na nga mopatimaw sa lupong tagapamayapa. Pero sige lang kay diingon man tong kuan gay na, diingon man tong iyang handler, iyang amo nga karon nga adlaw polio na daw. So kisa to mula agdi sa peryan, halaan lang mo kay wala na problema kay katong gipahawa naman to karon. Nagpahimangno usab ang mga otoridad nga gilayong i-report sa ilang barangay ang mga susamang panghitabo aron paspas nga matagaan og pagtagad. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Naimbargo sa kapulisan sa Sarangani ang armas ug gituhang shabu sa gihimong pagpangronda sa usa ka panimalay sa Purok Manisan, Barangay Maguling, Maitom. Giila ni Police Major Bernard Francia Jr., hepe sa Maitom Municipal Police Station, ang punting sa pagpangronda nga si Norman Dato Imam. Hamtong ang panuigon nagpuyo sa lugar. Matod ni Francia Jr., unod sa ilang bit-bit nga search warrant mao ang illegal possession of firearms, apan sa pagpangronda nakuha ang putos sa gituuhang shabu. Apan nakasibat si Imam nga punting sa operasyon, human nakasimhot sa presensya sa kapulisan sa lugar Domingo. Ang girecover nga gituhang shabu naa sa 6.7 gramo sa gituhang shabu nga nagkantidad og 54,400 pesos ug ang caliber 22 nga pusil. Mitubag lang ang kapulisan sa sumbong sa mga residente kalabot sa pagpanghasi nga gihimo ni Imam gamit ang pusil sa lugar. Luyo niini ipasaka na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok kang Imam. Nagpahinumdum karon ang usa ka eksperto sa panglawas may kalabutan sa mga sakit nga posibleng makuha dala sa taas nga temperatura sa adlaw. Gani aron malikay, naghatag kini og tips sa publiko. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Sinati ba nimo ang kainit o taas nga temperatura sa adlaw? Sa una gani nga magsuroy ko og banana kyo. Bisan pag alas 12 sukol ko. Pero karon na ana di na wa na kaya. Init kaayo. Ay lahi sa una kay dili man kay ngan ani. Karon init pud kaayo. Nakamasmang og kalo tapos jacket para dili kay tanto dulot ang init, pero kung wala gyud di mo kayang init. Base sa datos sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa Gensan, tungod kini sa epekto sa El Nino ug tungod ana kita sa summer season. Matud ni Chief Meteorological Benrio Binian, sa karon ana sumala pa sa 33.4 ang temperatura sa Soxargen region. Nagapa-weekend ng mga to ang El Nino, natay forecast nga pwede mo abot mga around 8. Actually init na siya, pero compared na nga na-record nato diri itong recently nga na El Nino 2016-2017, nakaabot noon taog 37 degrees Celsius sa ato ang air temperature. Kung heat index po na sa mga around hapit na 50. Gani ang uban, gihimo na lang nga katawanan sa social media ang kainit nga nasinati. Diin makita ng dakong hulagway sa usa ka electric fan nga mao'y subling nagahatag og hangin o kalamig sa palibot asa nakabutang pa sa caption nga natubag na ang ilang gipangandoy nga proyekto sa syudad sa Gensan tungod sa kainit nga nasinati, mao ang electric fan. Apan pahinumdum sa usa ka eksperto nga si Dr. Carl Ivan Egrubay, Assistant Officer sa City Health Office Gensan, kabahin sa kainit nga nasinatian, adunay mga sakit nga posibleng makuha o galing masubrahan og expose sa adlaw. Kutan natin or yung pwedeng shortest exposure, of course, yung mga sakit sa balat, sunburn, of course, kung medyo mas matagal pa, lalong-lalo na yung mga babad sa araw, like hindi lang sa mga nagsiswimming, no, na overexposed sa sunlight, pwedeng humantong din sa tinatawag nating heat exhaustion or worst, yung heat stroke na tinatawag. Itong heat stroke na to pwede din humantong sa pagkamatay. Kaya may mga kaso din tayo na naitatala
ng mga diarrhea. Binabantayan din natin sa ating epidemiology surveillance unit. Uso din ngayon, pag ganito mainit ang panahon, yung chickenpox, measles. Hinuon sigo ni Binian sa Pag-asa. Padulnganay naman sab sumala pa kita sa Abril ug Mayo. Asa mamahimong neutral o normal na lang ang kondisyon sa atong panahon. Mao nga advice na lang sab ni Egrobay ngadto sa publiko aron malikay sa mga posibleng risgo niini. Yung makakahinga yung katawan natin. So medyo loose dapat yung ating mga suot, no? Wag colored, no? Kasi yung colored mas nag-absorb ng heat yan. So preferred natin light colored, white, ganyan. And of course, yung sinasabi natin, yung dehydration, important talaga yung pag-hydrate. Ang recommended niya natin is 2 liters, no, a day, or yung sinasabi ng ating 8 to 10 glasses of water. So dapat mas more pa doon, no? Ngayon, ramdam natin yung init na kahit ang mga aircon hindi na kinakaya, no? Talagang dapat sinusuportahan natin yung katawan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Pagbutang og fare matrix sa mga tricycle, giuyunan sa mga driver. Pagbalik sa daan na taripa, ginasuhestyon. Mga ginikana nangita sa PTA subsidy nga gi-turnover sa LGU Jensen ngadto sa DepEd. Alegasyon sa ilegal nga pagmugna og purok gitubag sa kapitan sa konseho. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Ako si Julie Bidor nga nagapuyo sa Asay Village, Bula, General Santos City. Kapangidaron ako karong 32, isa ka certified power cells user. Og mao kini ang akong istoryang power cells. Ang among yung kuan pangitan niadto panagat. Kay ang akong mga igsoon na may panagatan pod. Nya ako gasakay pod kog panagat niadto. Sa pagkuha gamit na ako, mga pilar to ka semana, nako man kayong alimbyo sa akong lawas. Ganado na po ko sa pagkaon. Nako ko kayong pasalamat sa power sales. Murag kalipay na po karon mga bisyo. Ilang to power sales. Ang ako ikasulti sa akong mga igala, kumpare, kumare, o mga kaila. Yung namoy pagipangbati sa lawas. Tulayan ninyo ng power sales. Kini, napamatulan na yun ako ni. Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Masakit at nangangating lalamunan, namamagang tonsils, pamamaos, mga sintomas ng sore throat, sanhi ng bacterial at viral infections. Sugpuin ang early signs of sore throat. Mag-Power Cells Salabat. Power Cells Salabat 6-in-1 Herbal Mix Ginger Brew. Pangunahing sangkap nito ang ginger, uluya at lemon. Nakilalang kombinasyon panlaban sa namumuong bacterial at viral infections. Power Cells Salabat. Power Cells Salabat. Isang sachet a day, yak nagiginhawa ka all day. Ronda Brigada. Kini ang programa nga nagahatag og labas nga mga balita palibot sa Jensen. Gikan sa kapulisan, City Hall, sangguniang panglungsod, mga ahensya sa gobyerno, merkado publiko ug mga balita gikan sa nagkadaiyang lugar sa Sorsogon Region. Mga istoryang dunay bilis sa katawhan, kauban ang mga paggiitan ug matinud-an nga mga tigbalita. Programa nga maghatod kaninyo sa mga nag-unang panghitabo. Ihatod ka na sa Ronda Brigada. Pagtuki o eksklusibong pakikinabi sa mga tagas nga opisyal. Tingog sa katawhan, tagaan o pagtaga. Pirming anda muhatod og kompletong impormasyon. Ronda Brigada. Sa pag-uniinig oras, alas 5:20 hangtod alas 6:20 sa hapon. Gikan Lunes hangtod Sabado, kauban Brigada Dil Bartolapa o Brigada Attorney Frobel Can Balyeque. Dinhi lang sa Brigada TV, in the heart of changing lives. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap.
Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is Brigada TV, Metro Gensan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Macsan Capsule. Macsan, walang atrasan. Gihingusgan sa usa ka mga grupo sa tricycle sa Dakbayan nga angayang ipatuman ang pagbutang og fare matrix sa mga unit nga nagabiyahe sa Gensan. Pagbalik sa kanhing taripa, gisuhestyon. Ibrigada mo, Danny Cassie. Aron nga maundang na ang pagpaningil og mahal sa mga pasahero, mas maayong adunay ibutang nga fare matrix sa mga unit sa tricycle. Kini ang gipamahayag ni Roberto Gallo, ang presidente sa nagkakaisang Yellow Plate Tricycle Drivers Association, kalabot sa maong hisgutanan. Sigun sa naisgutan nga dili kalilong, nga daghan og mga nagapamasada nga sobra maningil ngadto sa ilang mga pasahero. Okay, kaya sa kuha, 100% okay. Wala man gunang problema ang about sa fare metric kay tama ram pud na kay siyempre tanan kalisod ang punta. So ikuha lang na siya driver versus commuter, okay ra na. Kung sa kuha lang. Ang driver nga nagabiyahe paingon sa Uhaw ang namahayag nga wala sila'y mahimo tungod nga balaod ang taripa sa Dakbayan. Apan sigon ni Renren Muso nga ug mahimo lang unta usbo na ang maong taripa tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Para sa kuha po nunta, bisag 30 lang unta ng uhaw, na 30, arang-arang na na. Sa taripa manggod nilang basihan, 23 ram, layo. Kanya, additional og piso bawat kilometro. Layo-layo, oy. Samtang si Tami nga may biyahe paingon sa Apopong ang namahayag nga alang kaniya. Alanganin ang 15 nga nabutang sa taripa, ilabi na og layo ang padulngan sa pasahero. Dugang pa sa naisgutan nga mas maayo unta ang katungkaraan nga taripa nga magsugod sa 18 gumikan sa kamahal sa gasolina karon og walay labot sa ilang maintenance sa ilang motor. Ibalik lang unta tong 18, sir. Okay na to, sir. Amo na gusto nimo unta? Oh, ibalik na lang unta tong 18. Wala lang gipanawag tong 15. Pero kung mao man ginailan ko, di wa tay mahimo, sir. Gobyerno man sila. Ultimo lang man ta. Ano lang, sir? In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Daghang ginikanan ang nangita matud pa kung asa na ang PTA subsidy nga gi-turn over sa LGU Gensan ngadto sa Department of Education. Gani usa ka tulunghaan dinhi ang naghatag og sulat sa mga ginikanan aron kini ipaklaro. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Usa sa ginikanan si Gilbert Domingo, nga dunay estudyanteng gaskwela sa General Santos City SPED Integrated School. Nanghatag man gud ang gikaingong eskwelahan og sulat sa tanang ginikanan aron ipaklaro ang subsidiya kalabot Parents Teachers Association kun PTA fee. Tungod dunay pipila kanila ang gapangita kung asa na ang gikaingong subsidiya. Yun nga, yung concern dito kasi kaya nga nagpaaral dyan sa government kasi ayun, hindi rin may iwasan yung mga mga activities nila. So, hindi rin may iwasan yung mga photocopy, mga requirements nila ba? So, almost mga parang private. So, super yung sa natutunan naman ng bata, hindi ka naman mag-share. Siyempre, mabawasan ang burden sa parents. Kay aside man gud atong sa PTA, naapod may mga ginabayaran nga monthly dues para sa water sa mga bata. Di sulod ang ilahang drinking water, tapos ang bayad sa mga janitress. Mao pud nang isa nga ginaano sa mga parents.
Unod sa maong sulat, ang eksplanasyon sa PTA subsidy. Nakasulat pa dinhi nga bisan pa man na turnover na matud pa sa DepEd Jansan, apan wala pa kini nahatag sa mga tulunghaan. Nakasulat pa dinhi nga ang 400 pesos PTA subsidy asa tungaon sa duha ka tranche. Ilawom sa Special Education Fund, Physical and Financial Plan, dili matud pa kwarta ang ihatag niini. Hinuon mga materyales nga kinahanglanon matag classroom. Wala usab matud pa refund ngadto sa mga nakahatag na og donasyon sa SPTA. Maliwanag sa mga kasi maraming nagtatanong kung paano nila maklaim yung 200 pesos sa parang refund sa PTA. Kaya yung ating president na si Ma'am Beth Wong gumawa ng mechanism on how to educate or inform parents on how regarding the release of the subsidy from the LGU. Dugang pa sa maong sulat na dili matud papaigo ang 400 pesos PTA subsidy sa tanang panginahanglanon tibuok school year tungod sa kadagang kompetisyon karon sa mga estudyante. Rason nga ginahangyo nila ang suporta ug pagsabot sa mga ginikanan. Hindi man din natin maiwasan na yung may parent nga na mag-donate o magbigay ng kanilang share sa school. Meron talaga. Yun, doon nagbase ang ating PTA sa available funds nila. Kahibaluan nga na-turnover na bulan sa Enero sa LGU Jansan ngadto sa DepEd ang inisyal nga kapin 26 million pesos aron mapatuman ang no collection policy sa PTA contribution. Nasayran nga ang maong pondo igahin alang sa tanang public schools dinhi sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Gikumpirma ni Kapitan Elizardo Hinoctan sa Maribulan, Alabel, Sarangani Province nga gitubag na niini sa Sangguniang Bayan ang sulat may kalabutan sa gikaingon nga iligal nga pagmugna niini og purok sa nahisgutang barangay. Gihingusgan sa kapitan nga walay bayulasyon nga nahimo ang barangay sa pagmugna og purok human nga miagi sa konseho ang tanan na ayha gihimo ang maong lakang. Sigon sa kapitan nga mismong si Councilor Danilo Habiles ang nagpaabot sa maong issue ngadto sa konseho. Kahinumduman nga midagan sa pagkakapitan sa nakalabayng eleksyon o barangay election ang anak ni Councilor Habiles apan gipildi ni Hinoctan. Nagbuhat ako liter. Pag human na itong liter nga itong ipabuhat, ipasa ito dito sa SB. So, magpadala na ito silang liter na magkatubangay namin. Kaya studihan pa man itong ako ang counter pinabit. So, wadyo sila dito sa counter na kung kanang positive yung kayong kuhan kay ipadala mo na ako itong resolution. Dili na ko kinahanglan nga tubangon. Mayong balita alang sa mga konsumante tungod adunay pagkunod karon sa presyo sa bugas apan matag sinako lamang. Rice retailer adunay panawagan kanila aron makadaginot. Ibrigada mo Lizel Labajo. Usa ka semana nga pagpamasahero ang kinahanglan sa tricycle driver nga si Boy Magno aron makatigumpang palit og isa ka sakong bugas nga 25 kilos. Kaduha usab siya gapalit niini matag bulan tungod dili paigo sa ilahang 5 ka miyembro sa pamilya. Ginaagwanta niya bahala matud pamahal tungod dinhi siya makatipid. Bugas gyud ma'am. Mao gyud importante yung nahon. Di ko kapwalsin ako ma'am kay pika mawara ni tag 25 kilos lang gyud ang akong mapalit. Pigados financial ma'am. Gabiyahe lang ba? Tricycle driver lang ba? Ang konsumanting si Bebo Triponte, lisod na makapalit og sinakong bugas. Rason nga kinilo ang iyahang pagpalit karon. Swerte na lang matud pa kung dunay dakong budget aron kapalit og sinakong bugas. Wala way bagbago mo maayong presyo gyapon. Sumala pa sa usa ka rice retailer sa Jansan nga nikunod ang presyo sa bugas matag 25 kilos nga sako. 30 pesos usab ang gikunhod niini sa local rice nga karon anaa sa 1,270 pesos. Itandi milabang simana nga anaa sa 1,300 pesos ang matag sako. Bisan pa man ang imported rice, niubos usab og 20 pesos. Presyo niini karon anaa sa 1,350 pesos. Itandi ni aging simana nga anaa sa 1,370 pesos.
Naman ma'am, pero mga hinahina lang nagababa mo ng bugas. Karon ma'am, murag hinahina pang supplier ron kay murag mo harvest manggod. Mensahe usab niya sa mga konsumante nga mopalit og sinakong bugas aron mabati matud pa ang pagkunhod sa presyo. Mas bida ma'am nga sinako ilang paliton kay makales manggod sila. Kung dre manggod sila sa per kilo ma'am, loy mo pud sila kayo kay ang iguan manggod sa 25 kilos times 55 mas dako ilang mabayaran. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Ikaduhang semana pa lang sa bulan sa Marso ning tuiga apan nakatala na og 5 ka insidente sa sunog. Matod pa sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jansan, upat dinhi ang structural, samtang usasab ang vehicular. Kay nung duman nga baguhay lang sab kabodega ang nasunog. Gani ning Fire Prevention Month, padayon gihapon ang pahinumdom sa BFP ngadto sa mga residente nga himuong regular ang pag-check sa wiring sa mga puy-anan ug likayan na ang pagbilin kung dunay giluto aron malikayan ang maong insidente. Nagpahimangno karon ang otoridad may kalabutan sa nauso nga modus sa mga scammers online nga mao ang identity theft ug illegal access. Samtang 5 ka kaso sa online libel natala sulod sa Enero hangtod Pebrero karong tuiga. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Hilig ba nimo ang mubabad sa social media? Mag-click og mga bisan unsang link o di ba kaha mag-search og bisan unsa? Magamping sumala pa gumikan basig usa na ka sa mabiktima sa nauso nga identity theft ug illegal access. Base sa datos nga gipagula sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ning bulan lang sa Nobyembre tuig 2023 hangtod Pebrero tuig 2024, nakatala sumala pang ilang buhatan og 178 ka kaso sa hijack profile scam kun modus karon sa mga scammer pinaagi sa paggamit sa identity sa usa ka tawo aron nga makapangayo og tabang pinansyal ngadto sa mga higala o pamilya sa biktima niini. Gani diri sa Rion 12 matod ni Police Major Mark Luis Rubiato, Assistant Chief sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, sulod sa Enero 1 hangtod katapusan sa bulan sa Pebrero ning tuiga. Ana-ana sa 5 ang ilang natala nga biktima sa illegal access o na-refer na ngadto sa prosecutor's office. Samtang anaa sa 43 ang walk-ins nga nag-inquire sa susamang insidente. Sa identity theft sub, sama sa susamang bulan, anaa sa usa ang biktima ug 17 ang mga nag-inquire sa pareho nga insidente. More careful and more responsible in using our social media. Especially yung Facebook account natin, no, we don't have really, yung i-post lahat no, publicly yung anong nangyayari sa buhay natin. Yun yung ano ng cybercriminal, very enticing yun, inviting sa kanila na mag-grab ng mga pictures mo, then they will create an account, a fake account, pretending to be you, and then they will commit yung crime na tinatawag na. So, doon po nag-start lahat yung pagpapost natin publicly. Si Jobert, usa ka estudyante, gumikan sa usa na sa iyang kabanay ang biktima sa maong modus. Siya gaamping na aron nga dili mabiktima. Yung pinsan ko po ma'am, di tawagan ako kung antay kung tinood ba na nangayo akong pinsan. Tapos na-confirm na ko na dili day, na-hack day ang yung account. Nga na nga platform sa Facebook pero never ko ga-click ingan. O para iwas scam din, di na lang magpindot og mga link nga i-send sa imuha or sa mga makita sa social media. Ang identity theft ug illegal access, pagsupak sumala pa sa probisyon sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Act of 2012. Samtang kaso sa online libel sa Rion 12 mikabat sa 5 sulod lang sa Enero 1 hangtod Pebrero ning tuiga. Base sa datos sa RACO 12, hinuon padayon ang kampanya sa otoridad batok niini. Samtang gipahimangnuan ni Police Major Rubiato ang publiko nga makig-alayon sa mga hingtungdan o galing makasinati sa maong insidente. Tapos hindi nakapagpigil, pinost mo yung pangalan nila, tapos pinahiya mo sila sa online world, no? Tapos nilagay mo pa yung mukha niya, tapos lahat ng defamation, may malis ka, pwede po tayong makasuhan dyan ng online libel or unjust
na i-tolerate din natin yung mga may utang na hindi marunong magbayad. Dito sa amin, ina-advisean din namin po sila na pwede ka ding makasuhan kung hindi ka magbayad. So why not i-settle mo muna, tapos i-endorse namin sa barangay. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News. Gikumpirma ni Engineer Dong Nuneza sa City Housing and Land Management Office nga nagpabilin ang ilang diskusyon sa DENR kalabot sa paghimo og MOA sa pag-issue og titulo sa Jensen. Ibrigada mo, Danny Cassie. Ginahisgutan pa ang proseso sa pag-issue og titulo sa dakbayan human nga lifted na ang suspensyon sa pagpatitulo og yuta sa Jensen. Gipamahayag ni Engineer Dong Nuneza nga ginatuki sa duha ka partido ang proseso sa pag-resume tungod nga dako ang mamahimong partisipasyon sa LGU kalabot sa maong hisgutanan. Gikumpirma sa opisyal nga ubay-ubay nga meeting na ang natigayon sa duha ka grupo o gihashasan ang MOA. Sigon niini nga kasagaran sa natuki ang may kalabutan sa administrasyon, disposasyon o management sa public land. Mga lawyers mag-istorya, so naapakaroon sa stage nga discussion, review with regards sa memorandum of agreement between DENR and LGU as to the sa process of participation sa both DENR o LGU. Sa bahin sa DENR, giangko ni Regional Executive Director Attorney Felix Alicer sa programang Tira Brigada nga nagapadayon ang ilang diskusyon sa mugnaon nga MOA. Sigon niini nga lakip sa ginahisgutan ang may kalabutan sa public land nga kasagaran adunay mga okupante, maong himuon na lang nga perpekto ang ilang pagpanag-iya, maong adunay koordinasyon ang ilang buhatan sa LGU. Gihingusgan sa opisyal nga dili sila basta-basta maka-issue og titulo tungod sa kaugalingon nga charter sa Jensen nga ang tanan nila nga paghatag og titulo ang gikinhanglan nga adunay clearance sa LGU. Kasagaran among public land din sa siyudad sa Jensen, doon na mga okupante. Sila lang iperpekto ang ilang pagpanag-iya. Ang paghimo niya na ikinahanglan yun nga muagit ang proseso. Nakalahi ang proseso sa Jensen kumpara sa ubang lugar diri sa Rio kay gumikan lagi sa charter. Na ay additional step kita na clearance from the LGU. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie. Sa Brigada News Jensen, Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Ordinansa kalabot sa pregnancy emergency cases planong iduso sa Kongreso o Konseho. Reklamo sa tubig nga mainom sa taga-Purok Vista Sinawal Jensen na sulbad na. Paghinulsol o pagpamalandong pwedeng himuon sa mga tourist spot sa Barangay Conet. Kanang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Sog ordinansa kalabot sa risk pregnancy emergency cases ug orthopedics nga mga suliran. Matod ni Konsehal Orlando Ochoa Cacharon, chairperson sa komitiba sa Panglawas, nga ang sakit nga cancer, high-risk pregnancy emergency cases ug orthopedic ang wala mahilakip sa programa nga nakadisenyo sa amping. Hinungdan nga iya kining nahuna-hunaan. Dugang niini nga base sa iyang obserbasyon nga nagkataas ang ihap sa mga pasyenteng adunay sakit nga cancer, high-risk pregnancy emergency cases ug orthopedic cases nga suliran ang iyang masudong nga mahangyo o mangayo o pakitabang sa LGU sa Jensen ang wala na serbisyuhan. Sa karon naa pa sa consultative level ang iyang giplano nga ordinansa ni Acharon. Matod pa ni Acharon sa matag higayon nga maghimo kini og ordinansa ilang giyayong. Gisiguro nga adunay saktong pagtuon ug paghanay ang ilang pagabuhaton nga ordinansa ug dili kini dali-dalion aron makabot gayod ang hustong laka. Natuldukan na ang dugay ng problema sa taga-Purok Vista, Barangay Sinawal ning syudad, kabahin sa tubig nga mainom, human nakaabot na sa ilang purok ang linya sa tubig sa Water District. Ibrigada mo, Verdiazon. Dako ang kalipay sa mga residente sa Purok Vista, Sinawal, human nga may linya na sila sa tubig mainom. Dugay sila nga nagpaabot sa ilang reklamo sa barangay hangtod na sa syudad, apan kanunay nga ang nakasagabal mao ang rason
nga dunay konflikto sa yuta ang ilang purok. Lipay kay maka per cubic na mig insakto. Dako man gud ang dati namo nga cubic mundagan og 50. Mas nami gid karon nga insakto na gid siya sa cubic. Kinahanglan gid namon ang tubig kada adlaw-adlaw. Tapos kung di kami magsire sa tag 50 gasagob kami layo kayo. Piyak pa namon nga kuan nga baryo. Yawan ka pa katulod hasta hita mo gabalhas pa. Salamat ako sa amon nga chairman kay Kapitan Bantilan nga natakda na kami sang tubig. Yay! Ipasabot usab sa ilang chairman nga si John Ray Palomares kung paunsa nga gibutangan na sila og linya sa tubig sa kadugay nga katuigan nga ilang antos sa paghakot og sa pagbayad sa mahal nga tubig. Una-una dako og pasalamat sa atong buhi nga Dios, labi na sa atong landong kapitan si Eduardo Bantilan tungod sa grabe nga since pa mag 16 years may way tubig pero karon lang yun na nasudlag tubig dia tungod sa paglingkod ni Kap. So kami dako mi pasalamat kapitan parte sa among tubig nga karon daghan na gyud ang nakapahimulos ana. Una-una ang mga constituents sa Purok Vista nga dako gyud og pasalamat kay kapitan nga nasudlan mi tubig. Kahibluan ngang Purok Vista adunay kapil og kulang 2,000 nga populasyon. Adunay suga og naulahi ang linya sa tubig sa bulan sa Pebrero sa kasamtangan nga tuig. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Mga tourist spot sa Barangay Conel Jansan usa sa mga ginapilian nga lugar alang sa pagpamalandong ug paghinulsol panahon sa bakasyon atol sa Kwaresma. Barangay Council planong mas pakusgan na ang pagmutar sa mga tourist destinations sa ilahang lugar. Ibrigada mo MJ Fernandez. Nagkaduol na ang Semana Santa ug nagkadayang diskarte na ang pipila kanato kung unsa ang mga pamaagi aron masulit ang long vacation sa ulahing semana sa bulan sa Marso. Adunay pipila ang nagplano na nga mobakasyon ug magsuroy sa mga kaliguanan o sa mga peaceful place aron makapamalandong kauban ang minahal sa kinabuhi. Dinhi sa Jansan, usa ang Barangay Conel sa mga ga-develop tungod sa mga nagsulpot nga mga tourist spot sa kabukirang bahin sa mong barangay asa makasinati og malinawon og fresh air nga layo sa sentro sa syudad. Hinungdan nga gipakusgan pa karon sa Barangay Council sa mong lugar ang pagpromotar sa mga maanindot nga tourist spot ilabi na karong panahon sa Kwaresma. Siguro karong sesyon na mo akong i-open na siguro maghimog activity para at least maka-celebrate man lang ang ato ang mga kabatunan or mga local tourists makalaag din sa Barangay Conel kay sa karon naghinay-hinay na gud og Barangay Conel og auhag sa ato ang mga tao dito dapita sa Buhawi ug sa kalaha cars nga og pupwede nga ilahang iprepara ilang mga lugar kato ilahang mga possible tourist destination nga ilahang pagwapuhon or ilahang i-develop kay aron nga katong ato ang mga local sa Jansan makalaag man lang sila sa Barangay Conel. Usa sa mga tourist spots sa mong barangay nga ginadayo sa katawhan mao ang campsite sa Layson Park, Purok Guadalupe, Buhawi, Barangay Conel. Wala pa man hingpit nga na-develop ang lugar apan usa na kini sa mga nahimong pagpilian sa mga bakasyonista nga bisitahon tungod sa nindot nga view asa kita ang tibok dakbayan sa Jansan ug City Lights. Okay naman no ang outcome but we did not expect bumatok man siya so hinahinaya na to. And ang number one na akong concern diri is kaning garbage. Okay. So that we every time mupasok ang atong mga tourists, we have to instruct them na bring your own or namatay mga garbage dia. And natay mga libuter din natawag kay sometimes naman sa tourists nga they will just leave their mga kabalo na ka, no? So moto natay mga libuter gurong haypod. Ang magbarkadang sila Jeric ug Darrell ang mahiligon sa pag-adto sa mga susamang lugar ug siguradong panahon sa bakasyon sa Barangay Conel ang ilang first choice sa pagsuroy. Facebook lang naman nakita. Amo ada yung giyatuan. Mga barkada nimo. Barkada na mo gabalik-balik pud mi diri. Kami na makabalik. Kaupat na yata kay para makawala sa stress kana makarelax jud imong pabinaw. Karang wala ko kay mo ginaisip. Na-enjoy lang nimo. First time pag ako diri kadto, nagsabay ko niya. Salamat po ko siya kay gidala ko niya diri kay namo po koy problema, di makawala problema ang ano ba.
ang pagdaghan sa mga tourist spots sa maong lugar ang usa sa mga magpakusog matud pa sa turismo nga pamaagi usab sa paglambo sa barangay ingon man sa syudad. Yes, ug maayong ka og kanang lugar nga panoramic view sa ato ang city lights naa na ato ang mga areas diha sa Sitio Buhawi, Purok Guadalupe. Actually makita na nimo sa ato social media nga pwerte na nilang pagpicture og laag di ang area. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000055760731. Alang sa in-kind donation, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mauka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Martes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibukang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Dil Bartolapa, in the heart of changing lives. O kini ang Ronda Brigada.